Sa bagong Pilipinas daw, bawal ang waldas. Hindi ba't sa bagong Pilipinas, ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas daw sa publiko at hindi ikinukubli. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukupit. Walang parte nito ang kinukupit. Pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine stock market. At ang peso po sa bagong republika, malapit na po sa all-time low na 59.2. Nag-close po siya ngayon ng 58.9. So kaunti na lang, all-time low ang peso. Ano ang ibig sabihin ng nag-all-time low ang peso at napakalaki ng bagsak ng stock market? Naalala nyo yung depression sa Amerika Yung depression sa Amerika nung panahon ni President Roosevelt, isa po talaga sa nag-trigger ng recession na yan ay yung pagbagsak ng stock market kasi nawala yung pera ng mga Amerikano na ininvest sa stock market. Ganyan din pong nangyayari ngayon sa atin sa pagbagsak ng stock market. Bakit ba ho bumabagsak? Well, unang-una, whether be it stock market o yung peso, yan po ay dahil kawalan ng kumpiyansa. Ano po yung mga dahilan kaya nawawalan ng kumpiyansa? Walang pinakamalaking dahilan po dyan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin or inflation. Kapag mataas pong inflation, nawawala ang balor ng ating currency. At pag nawala ng balor ang ating currency, ibig sabihin, babagsak talaga tayo as against the US dollar. So yung bagsak po ng peso na yan, bagamat sinasabi nila na lumalakas din ang US dollar dahil panahon ng gera, at talaga naman pag may gera, talagang either ang gustong hawakan ng mga tao sa buong daigdig ay ginto o dollars, meron ding kinalaman yung napakataas na pagtaas ng presyo ng bilihin, kaya bumabagsak ang kumpiyansa sa peso. At alam niyo ba noong October 2022 na all-time high, panahon din po yan ni PBBM dahil nagsimula ang termino niya ng July 1 or June 30, 2022. So doon sa bago pa lang siya, nawala na po ng kumpiyansa ang buong daigdig basically. Hindi lang naman Pilipinas ang nawawalan ng kumpiyansa sa peso, dahil po ang peso, hindi lang naman po Pilipino ang gumagamit niyan. Ginagamit yan ng iba't ibang mga nasyon na merong gustong kunin sa atin, bagamat ang bayad nila ay dollars. So, yan po ang pinakamalaking dahilan. Kawalan ng kumpiyansa dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin, inflation, na ibig sabihin, nawawalan ng balor ang peso. At kapag ganyan po talaga ang problema natin sa inflation at nawawala ng balor ng peso, syempre, yung kumpiyansa rin ng mga nangangapital sa stock market, naglalaong parang bula. At yung bagsak po nitong araw nito na napakatindi. Ay, hindi ko na pala nagamit yung slide, Pero ganong katindi ang bagsak, nako, tuturo ko na lang po sa aking ito po, tignan niyo po, Nakikita ba ito? Tignan niyo, yan ang bagsak ngayong araw nito. Napakatindi po, nakita niyo yung graph. Bagsak talaga. Bumagsak ang stock market ng 45.0 points down to 6,366 or 0.7%. Isa po sa pinakamatindi ito. Kung titignan nyo sa graph, yung pagbagsak niya, isa sa pinakamatindi. So sa bagong republika ni PBBM, wala pong kumpiyansa ang mga nangangapital sa stock market at wala rin kumpiyansa sa ating Philippine peso. Well, at least po, meron tayong record kasi yung lowest rate ng peso, yung pinakamahinang peso sa administrasyon ni PBBM at syempre sa bagong republika, PBBM will beat his all-time low! Yan po ang bagong republika.